mga masamang tao na ginawang propeta at apostol ng Diyos sa kabila ng sila ay makasalanan at mamamatay tao. Pero bakit ginawa ng Diyos na sila ay maging propeta at maging apostol? Umpisahan natin ang kwento sa taong si Saulo na kung tawagin ay Pablo na sobrang malupit at masama ayon sa kwento ng Biblia. Ating alamin kung sino si Saulo. Noong unang panahon ng mga Israelita ay inusig na labis ng mga Hudyo ang iglesia. Kabilang dito si Esteban na puspos ng Espiritu na buong tapang na ipinangangaral ang salita ng Diyos sapagkat ng una ay tanging mga kautusan lamang ni Moises ang pinaniniwalahan ng mga Hudyo. Kaya itong si Esteban ay pinagbabato hanggang sa siya ay mapatay. Kasama dito si Saulo na umusig kay Esteban. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at siya'y tinangisan ng dikawasa. Datapwat, pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makakasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" At sinabi niya, "Sino ka baga, Panginoon?" At sinabi niya, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin." At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita na naririnig ang tinig datapwat walang nakikitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman at kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At si Saulo nga ay nabulag at siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, "Ananias!" At sinabi niya, "Narito ako, Panginoon." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magtindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na Matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin." At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, "Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito, siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan." Datapwat sinabi ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan." At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinasabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus na sa iyo'y nagpakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo."
At pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nagtindig at siya ay binautismuhan. At siya'y kumain at lumakas at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nangasa Damasco. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. At ang lahat nang sa kanya'y nakarinig ay namangha at nangagsabi, "Hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsitawag sa pangalang ito? At sa ganitong nasa ay naparito siya upang sila'y dalhing gapos sa harap ng mga pangulong saserdote." Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. At nang maganap ang maraming mga araw ay nangagsangunihan ang mga Hudyo upang siya'y patayin. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo na ayon sa kasaysayan ay siya ay lubhang masamang tao. Masasabi mo na siya ay kanang kamay ni Satanas kung tutuusin dahil tinawag ni Pablo ang kanyang sarili bilang leader ng mga makasalanan ayon sa aklat ng Timoteo. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mangalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumasagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Gayunmay dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag na si Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Bagamat ng una si Saulo o Pablo ay lubhang masama at ayon sa kanya ay leader siya ng mga makasalanan, ngunit sa kabila ng lahat, tinawag siya ni Jesus upang maging apostol. Kung ginawa man ng Panginoong Jesus si Pablo na maging apostol sa kabila na siya ay makasalanan, tanging ang Panginoong Jesus lamang ang nakakaalam dahil siya lamang ang nakakakita ng nilalaman ng puso ng tao. Kaya sinugo niya si Ananias kay Saulo o Pablo dahil ang dahilan kaya tinawag niya si Saulo upang maging apostol dahil siya'y gagawing sisidlang hirang ng Panginoong Hesus ayon sa Gawa 9:15. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel." Sa ngayon, si Pablo ay isa sa mga dakilang karakter sa Biblia dahil ayon sa mga scholar, siya ang sumulat sa 13 aklat na nasa Bagong Tipan, kabilang ang Roma, 1 at 2 Korinto, Galacia, Efeso, Pilipos, Kolosas, 1 at 2 Tesalonika, 1 at 2 Timoteo, Tito at Filemon. At ang pangalawa sa ating kwento ay si Moises na ginawang propeta ng Diyos sa kabila ng siya ay mamamatay tao. At nangyari ng mga araw na yaon nang malaki na si Moises na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid at minasdan ang atang sa kanila at kanyang nakita ang isang Ehipsyo na nananakit ng isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. At siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako at nang siya'y walang makitang tao ay kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang tinabunan sa buhanginan. At siya'y lumabas ng 2 araw at narito na may 2 lalaking Hebreo na nababagbag at kanyang sinabi roon sa umapi, "Bakit mo sinasaktan ang iyong kasama?" At sinabi niya, "Sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako na gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo?" At natakot si Moises at nagsabi, tunay na ang bagay na iyon ay nahayag. Nang mabalitaan nga ni Faraon ang bagay na ito ay minithi niyang patayin si Moises. Datapwat si Moises ay tumakas sa harapan ni Faraon at tumahan sa lupain ng Madian at siya'y umupo sa tabi ng isang balon. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay
At ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin, at sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibik, at naaalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob. At nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel at sila'y kinilala ng Diyos. Inalagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na saserdote sa Madian, at kanyang pinatnubayan ng kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya'y nagmasid, at narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panunuorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang muka, sapagkat siya natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing yaon sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Kananeo, at ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Pariseo, at ng Hebeo, at ng Hebuseo. At ngayon narito, ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin, saka aking nakita ang kapighatian na ipinipigati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Faraon, upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tunay na ako'y sasa iyo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Yumaon ka at tipunin mo ang mga matatanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginawa sa inyo ng Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at ng Pariseo, at ng Hebeo, at ng Jebuseo, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at ng pulot. At kanilang didinggin ang iyong tinig, at ikaw ay paroroon, ikaw at ang mga matatanda sa Israel. Sa hari sa Ehipto ay iyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin, at ngayoy, pahintulutan mo kami na maglakbay na 3 araw sa ilang upang kami ay makapaghain sa Panginoon naming Diyos. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi markit mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila.
At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga'y yumaon ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain." At kanyang sinabi, "O Panginoon, magsugo ka, isinasamo ko sa iyo sa pamamagitan ng kamay niyaong iyong susuguin." At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Moses at kanyang sinabi, "Wala ba si Aarong kapatid mo na Levita? Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti at saka narito, siya'y lumalabas upang salubungin ka at pagkakita niya sa iyo ay matutuwa sa kanyang puso at ikaw ay magsasalita sa kanya at iyong isa sa bibig niya ang mga salita at ako isa sa iyong bibig at sa kanyang bibig at aking ituturo sa inyo kung ano ang inyong gagawin." Si Moises ay isa ding main character sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan. Siya ang sumulat ng 5 aklat sa Lumang Tipan, ang tinatawag nilang Torah. Ang Torah ay ang compilation ng unang 5 aklat ng Hebrew Bible, katulad ng mga aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Ito ay kilala rin bilang Pentateuch o ang 5 aklat ni Moises ng mga Kristiyano. Ito ay kilala rin bilang ang Written Torah sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang ating pangatlo ay si David. Si David, ayon sa 2 Samuel 12, kasaysayan ay isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos. Ngunit nangalo niya siya kay Bathsheba na asawa ng kanyang alipin na si Urias at nabuntis niya ito. Gusto niyang ilihim ang kanyang nagawa sa asawa ni Urias na si Bathsheba, kaya pinatay niya si Uriah sa pamamagitan ng pagpain sa pakikidigma at nabalitaan ni Bathsheba na patay na si Uriah. At nang marinig ng asawa ni Uriah na si Uriah na kanyang asawa ay namatay, kanyang tinangisan ang kanyang asawa. At nang ang pagtangis ay makaraan, ay nagsugo si David at kinuha siya sa kanyang bahay at siya'y naging kanyang asawa at nagkaanak siya ng isang lalaki. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay minasama ng Panginoon. Kaya sinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David at hinarap niya si David. At si David nga ay nagsisi sa kanyang kasalanan. At siya'y sumulat ng maraming awit tungkol sa pagsisisi at pagpapatawad. Si David ay isang pangunahing karakter sa mga aklat sa Lumang Tipan, gaya ng unang Samuel, 2 Samuel, unang Kronika at 2 Kronika. Nabanggit din siya sa ilang iba pang mga aklat at halos kalahati ng aklat ng mga awit ay iniuugnay sa kanya. Itinuturo sa atin ang kwento ni David na kahit ang pinakamatatapat na tao ay may kakayahang magkasala, ngunit laging handang patawarin tayo ng Diyos kapag tayo ay nagsisi.